we entitled our message this morning or our devotion this morning, Grace in the Shadow of the Fall. Pakisulat nga po ninyo dyan mga kapatid. Ang ganda po ng ating pong tema, no? Ang biyaya o ang anino ng biyaya sa pagbagsak. No, kung meron man tayong pagbagsak, meron man tayong mga pagkukulang, meron man tayong mga pagkakamali, may biyaya ang Diyos. At yan po ang kailangan ng bawat isa sapagkat all of us are subject to commit error, to commit mistake. What we need is the grace of God. At sana, the more that we go deeper in understanding this grace of our Lord Jesus Christ, the more that we can apply this, maging mapagpiyaya, mahabagin, at mapagmahal tayo sa ating mga kapwa sapagkat kung ano ang ating pong natatanggap na pag-ibig, kahabagan, kaawaan, pagpapala mula sa Diyos ay atin naman pong pinapaabot. No? We are also demonstrating it to others so that people may know and understand and feel that God is a gracious God, He is a merciful God, and He is a loving God. Amen. Now, dito po sa chapter 3 ng Genesis, ay dito po ang pinaka madilim na bahagi po ng buhay ng sangkatauhan. Okay? Genesis chapter 3 is the darkest chapter in human history. And why? Because dito po ang kasaysayan kung paano pumasok ang kasalanan. Kung paano pumasok ang guiltiness. Excuse me. And brokenness sa mundo na ginawa ng Diyos. Makapansin po natin na kapag babasahin po natin ang Genesis chapter 1, in every creation of God, at the end of the day, when God saw His creation, it was good. Ibig sabihin, lahat po ng gawa ng Panginoon ay mabuti. Kaya lang, dito po sa chapter 3, ay pumasok po ang kasalanan na nagbigay ng kadiliman, nagbigay ng sakit karamdaman, guiltiness at brokenness sa buhay po ng tao. Okay? Pero, ito po ang makikita natin na biyaya ng Diyos. Yung pong good news dito. Even in the midst of rebellion, in the midst of the fall, God's immediate response, agad-agad po nag-response ang Diyos. Ano? At ang kanyang response is not judgment. When Adam and Eve fall, the immediate response of God is not judgment, but a promise of rescue through our Lord Jesus Christ. So, yan pong gusto nating makita ngayon. Ito pong tinatawag natin na pag-rescue ng Diyos sa kabila ng pagbagsak. So, grace in the shadow of the fall. So, kapatid, ito pong Genesis chapter 3, it reveals that while human sins, okay, brings devastation. Okay? Nagdala po ng sakuna ng pagkawasak, pagkasira, God's grace immediately provides a Savior who reversed the curse. Agad-agad. Kaya po ito po ang kagandahan. Kaya makikita natin talagang biyaya ng Diyos from the very start. Nandun na no? Nung nagkasala sina Eva at Adan, agad-agad ang Diyos po ay nag-rescue sa kanila. Eto, nung nagkasala ang tao, hindi po siya iniwanan ng Diyos. Kasi karamihan po sa atin na ating pong naririnig. Isa po ako sa mga nakakarinig at yan din po ang aking paniniwala noon na kapag nagkasala, ang isang anak ng Diyos ay iniiwanan ng Panginoon, pinapabayaan ng Diyos, or tinatalikuran na po ng Diyos. No? Now, hindi ibig sabihin na ang kasalanan ay gusto ng Diyos or nakakatuwa or kinakatuwa ng Diyos. Of course not. God hates sin. But He loves the sinner. Amen? Narinig niyo po yan ng maraming ulit. God hates sin, but He loves the sinner. Okay, dito po, no? Makikita po natin in Genesis 3, 8, and 9, nung nagkasala po sina Eva at Adan, nandito po yung rescue ng Lord. The seeking God in our hiding.
naghanap ang Diyos sa ating pagtatago. Nagtago sila dahil sila nagkasala. No? After sinning, Adam and Eve hide from God in fear. Kaya ito po talaga no? Pag ang tao po ay nagkakasala, normal na may dala talagang takot ang kasalanan. Ang kasalanan ay may dalang takot, kaya nagtatago ang tao sa Diyos. Hindi dahil sa ang Diyos mo'y lumalayo sa tao kapag nagkasala, kundi ang tao na nagkasala, lumalayo sa Diyos. Kasi may dala pong fear ang kasalanan. Okay? So, ito naman ang ginawa ni Lord. God comes walking in the garden and call out, Adam, where are you? Wow, ang Diyos ang naganap kina Adam and Eve. So makikita po natin dito, mga kapatid, yung pong biyaya ng Diyos. Yung pong picture ng ating Panginoong si Kristo that it is Christ who seek the lost. No? God does not wait for a clean up before approaching. Hindi po pwedeng sa isang anak ng Diyos kapag ito po ay nagkamali. Actually, even kayo po no? Yung mga anak ninyo kapag nadumihan, o yung mga baby ninyo kapag nagdumi, umihi, itatapon nyo ba? Hindi naman pampers yan eh. Di ba nililinis po ninyo? Ganyan po ang Diyos sa atin. Hallelujah. God does not wait for a clean up before approaching. He initiates the rescue. Siyang bumaba. And this prefigures, pinipigure out po nito si Jesus. The good shepherd. Ang pagbaba po ng Diyos para hanapin si Adan nung siya po nagkasala, ito po inilalarawan ng Panginoong Jesucristo bilang siya ang mabuting pastor. Na ang sino mang nawawala sa kanyang mga tupa ay kanya pong iniiwanan. Ang 99, kung 100 yan, at para hanapin ang isa. Wow, praise God. Jesus, the Good Shepherd who came to seek and save the lost. Jesus is God incarnate, physically walking into our broken world to find us. Tingnan niyo? Nung nagkasala ang tao, napalayo ang tao sa Diyos, then, here in Genesis chapter 3, bumaba ang Diyos para hanapin po si Adan. Where are you? So this is the picture of Christ Jesus. Pumarito ang Panginoong Jesucristo, kaya meron tayong kanta, He came from heaven to earth to show the way. Diba? From the earth to the cross. Ayan. At paano ba yun ang kanta? So yun po ibig sabihin nun. So Jesus Christ came into this earth. And then from the cross to the heavens. Okay, yun ba ibig sabihin nun? Dumating po ang Panginoong Jesucristo. So yun po yung picture. Okay, yung pong pagbaba ng Diyos, hinanap niya si Adan, si Jesus Christ naman pumarito at kanya pong inireconcile ang tao sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo po yung nagkakamali, kapag tayo po yung nagkakasala, nakagawa ng pagkakamali, no? Huwag po tayong magtago. Do not hide. Stop running from God when you mess up. Huwag kang lumayo sa Diyos. No? Huwag mong itago sarili mo. Bagamat merong conviction merong fear, merong pong self-condemnation, but don't allow that self-condemnation to hide you from God. Okay? Recognize that conviction is a sign of God pursuing you, not abandoning you. Kapag meron pong conviction, kapag tayo po nagkakamali, mga kapatid, nakagawa ng hindi tama, meron tayong conviction. Hindi ibig sabihin na hinuhusgahan ka ng Diyos. Kundi yan po yung senyales na ang Diyos ay gusto kanyang bumalik sa Kanya. Gusto kanyang, huwag mong itago ang sarili mo. No? Pag meron pong conviction sa atin kapag tayo po'y nakagawa ng kamalian sa buhay, yan po ay nagpapakita at nagpapahayag na hindi ka iniiwanan ng Diyos.
at huwag mong itago ang iyong sarili. Okay? Bring your hidden shame or any addiction or any failure in life into the light of Christ's presence. Dali mo yan. Lumapit ka sa Panginoong Jesucristo hindi para mahayag yung pong mga pagkakamali mo o anumang pong mga nagawa mong mga hindi tama, kundi para makita ng liwanag ni Kristo ang tinapos na gawa niya sa buhay mo, sa buhay natin. Ano ba yung liwanag ni Kristo? Ito po gusto kong ipaabot sa inyo. Ang liwanag ng Panginoong Jesucristo ay nagpapahayag, nagpapakita kung sino ka bilang anak niya, bilang nahugasan ng kanyang dugo, bilang nakipag-isa sa kanya. Kasi ang mindsetting and wrong perception ng maraming Kristiyano is that kung sila po'y nagkamali, nagkasala, ayaw nang nilang lumapit sa Diyos dahil mahahayag yung kanilang maling ginagawa at sila ay usgahan o di kaya sila ay i-condena o i-reject, no? Well, those are the message of the mixture pastors or mixture churches na nandoon po yung pag-condemn ng Lord sa mga taong nagkakamali na parang sarado na ang pintuan ng Diyos sa kanila. No. Friend, bring your hidden shame, anything that is not good na alam mong ginagawa mo, ilapit mo yan sa liwanag ni Kristo para makita mo kung sino ka bilang nahugasan ng dugo ng Panginoong Yesus. Para makita mo kung sino ka bilang nakipag-isa sa Kanya. You are a new created being, my friend. Oh, I love what I am hearing. Kasi ang ine-expose po ng liwanag ni Kristo, hindi po yung kalikuan mo, hindi po yung kamalian mo, hindi po yung pagkukulang mo, hindi yung nagawa mong kasalanan. Ang ine-expose po ng liwanag ni Kristo kapag lumapit ka sa Kanya ay yung pong finished product ng pakikipag-isa mo sa Kanya. So you are a new created being. So ibig sabihin, kapag lumapit ka sa Panginoon, makikita mo, ikaw ay matuwid, ikaw ay mahal ng Diyos, ikaw ay pinagpala ng Panginoon, ikaw ay God's beloved. And when you see who you are, when you are lighted up with the light of Christ through His presence, I tell you, you are encouraged and strengthened to come before Him. Glory to God. Hallelujah. So, again, mga kapatid, huwag mong itago katulad nila Eva at Adan ang kanila pong pagkakamali. Sila po'y nagtago. Okay, pangalawa is that makikita natin dito, nung nagkasala sina Eva at Adan, meron agad proto-evangelium or the first gospel that was announced. In Genesis chapter 3 verse 15, nai-announce kaagad dito na ipahayag yung pong solusyon ng Diyos sa kasalanan. No? God delivers the proto-evangelium or the first gospel. Ang sabi niya, the seed of the woman will crush the head of the serpent. Through the serpent will bruise his heel. No? Ang ibig sabihin dito po, no? Ito po'y tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo bilang seed of the woman. Jesus Christ is the seed of the woman, yung anak ng babaeng birhen. Kaya dito po, makikita mo kaagad, anong solusyon ng Diyos sa kasalanan na nagawa ng tao? Ito yan. The seed of a woman or ang ipapanganak ng isang birhen. At on the cross, makikita natin, Satan bruised Christ's heel sa pamagitan ng temporary death ng ating Panginoong Jesucristo, but through the resurrection of our Lord Jesus Christ, Jesus crushed Satan's head, permanent defeat of sin and death. No? Na-crush po yung heel. Kasi yun po yung sinabi dun sa tutuklawin mo ang kanyang paa. Sabing ganon. Doon sa Genesis 3:15, ito po ay kapahayagan ng mabuting balita. Na sa pagtuklaw ng serpent doon sa paa ng seed of the woman, and that is Jesus Christ, nagdala ng pansamantalang kamatayan sa ating Panginoong Jesucristo.
Pero yung pong kanyang pagkabuhay na maguli, ito naman po yung mensahe na nadurog ang ulo ng kaaway. The serpent or Satan's head is permanently crushed, defeated. It defeats sin and death. Oh, glory to God. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. Sin is permanently defeated and died. Amen? Sin is permanently defeated and died in my life. Sa buhay ninyo, wala nang kapangyarihan because sin is already permanently, pag sinabing permanently damaged, permanently defeated, hindi na siya magre-resurrect, hindi na siya mabubuhay. Oh, glory to God. Mga kapatid, Jesus Christ, dito makikita natin ulit, the picture of Christ, is the seed of the woman, born by a virgin, and yan po si Mary, Ayan po yung sinasabi sa Galatians 4:4. He was born by a virgin. So, doon po sa Galatians 4:4, yun po yung katuparan ng propesiya dito po sa Genesis 3:15. Kaya makikita po natin dito, yung pangako ng Diyos ay nangyari at naganap. Mga kapatid, kinonquer na ni Lord ang kasalanan. Kaya, live as a conqueror, not a victim, because Jesus has already won the war. Ang tagumpay ng Panginoong Hesus ay tagumpay mo. Ang tagumpay ng Panginoong Hesus, tagumpay natin. Hallelujah. Kaya nga po, permanent and forever ang tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Therefore, your victory over Satan, over sin, over death, over every sickness and diseases is permanent and forever. Do not despair, my friend, over the spiritual warfare or any brokenness you see in the world today. Huwag kayong madismaya, sa mga nangyayari sa mundo, sa mga nangyayari sa politika natin, huwag kayong madismaya. Minsan lang talaga, pag in-involve mo ang sarili mo dyan sa nangyayari ngayon sa gobyerno, madidismaya ka, mainis ka, magagalit ka, ganun ka talagang Pero alam mo ninyo, just enjoy life. Maiksi ang buhay, kaya kinakailangan dito sa lupa. Kaya kinakailangan po i-enjoy natin ang biyaya ng Panginoon. Rest in the assurance that the enemy's power over your life is legally, permanently broken and defeated. Hallelujah. So that is the message of the Lord here in Genesis 3:15, the promised seed, and that is Jesus Christ, over the serpent to destroy the works of the devil. Okay. So ano po yung una kanina na nakita po natin? The seeking God in our hiding. Ang Diyos po'y bumaba para hanapin tayo. Pangalawa, yung pong solusyon ng Diyos sa pagkakasala ng tao, God promised a seed over the serpent upang wasakin, sirain ang kasalanan sa buhay ng sangkatawan. At ito ngayon, yung pangatlo, yung pong substitutionary cover for our shame. Kasi nung nagkasala po sina Eva at Adan, ay kanila pong tinakpan ang kanila pong sarili ng dahon ng igos, Human efforts po yun. Human efforts cover shame. They use the fig leaves. Yung pong dahon ng figs are completely inadequate. So, yung pong, ang picture po noon, yung pong pagtatakip nila Eva at Adan ng kanila pong sarili ng dahon upang mawala ang kanila pong kahihiyan or shame, before the Lord, that is human effort. God rejects them and personally clothes Adam and Eve with garments made from the animal skin. Now, eto po yon. Makikita natin doon na tinanggal ni Lord yon. Ayaw ni Lord. Ni-reject ni Lord yung kanila pong clothes, yung pinantakip nila sa kanilang sarili. At pinalitan ng Diyos ng animal skin. Okay? Pag garments po, for garments of skin to be made, innocent life had to be sacrificed and bloodshed. Ito po ibig sabihin, nung
pinalitan ni Lord ng skin of animals, ang pinantakip kina Eva at Adan, ibig sabihin, meron pong naisakripisyong buhay. Merong namatay na hayop. Hayop na walang kasalanan. And dito makikita natin, no? The picture of Jesus Christ. This points directly to Jesus, the Lamb of God. Hey, what a beautiful revelation that in every pages we can see Jesus. We can see that Jesus is the one coming down seeking for the lost. We can see here that Jesus Christ is the seed of the woman, the promised solution to permanently destroy the works of the devil. And even here, again, we can see that Jesus Christ is the permanent clothing of righteousness na dapat na maisuot sa mga taong nagkamali at nagkasala, katulad nila Eva at Adan, no? So, this dress or the skin of the animal, it points Jesus directly, no? The Lamb of God. Our self-righteous efforts cannot cover our sin. Yung efforts ng tao, hindi kayang takpan ng ating mga kasalanan. Kaya nga, good works cannot save you. Good works cannot make you righteous before the Lord. Doing good is very good. It's good. But it cannot make you acceptable before God. If you rely on your good works. Kapag yan ka nanangan sa good works mo at ipepresent mo sa Diyos, Lord, eto na po yung magaganda kong ginawa. No, God will reject that. Ang larawan po niyan ay fig leaves. No? Dahon ng igos. Ang ipinantatakip mo sa sarili mo para mawala ang iyong kahubaran, mawala ang kahihiyan, nagawa ng kasalanan. The only solution is you must be clothed with the skin of an innocent animals. And that is the picture of Jesus Christ. He is the Lamb of God. Makikita natin dito, Jesus Christ is the Lamb of God. Okay? We must be clothed in the imputed righteousness of Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo in Philippians 3:9, no? Hindi ko na ipinagmamalaki ang aking sariling katwiran na dala ng aking pagsunod o bunga ng aking pagsunod sa batas, kundi ang aking katwiran ngayon ay ang Panginoong Hesukristo. So, mga kapatid, sa ating pong pagkakamali, sa ating pagkakasala, walang ibang solusyon para ikaw ay maging matuwid sa mata ng Diyos, kundi ang tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo bilang katwiran ng iyong buhay as your righteousness. Can you write it down? Jesus is my righteousness. Come on. Jesus is my righteousness. So, stop relying on your good deeds, my friend. Okay? Reputation, yung sarili mong reputasyon, or morality to feel accepted by God. Stop relying on your good deeds. Trade your fig leaves of imperfection and performance for the perfect robes of Jesus Christ. Tanggalin mo na yan. No? Yung pong katwiran mo, yung fig leaves na yan, dahon ng igos, yung effort mo, yung religious mindset mo, tanggalin mo na yan. Fig leaves yan. Dahon ng igos yan. Hayaan mo na mapalitan ng katwiran ng Panginoong Hesukristo, the robes of Christ. Okay? Find your identity completely in what Jesus did for you at the cross, not what you do for Him. Ang identity natin, mga kapatid, ay yung pong ginawa ni Kristo sa atin, hindi yung ginagawa natin para sa Kanya, para sa Diyos. Kaya nga tayo po ay very bold na mangaral sapagkat hindi po ang ating pong sarili ang ipinapangaral natin, kundi yung ginawa ni Kristo dun sa cross ang ipinapangaral natin. Oh, glory to God. And then the last one is this, the gracious exile from the tree of life. Makikita natin dito na pinalayas sila ng Diyos doon po sa Garden of Eden.
Nagkaroon sila ng exile. Pinagbawalan sila ng Diyos na kumain ng puno ng bunga ng puno ng kahoy na nagbibigay buhay. God drives humanity out of the garden to block access to the tree of life. Parang Strait of Hormuz lang yan. Blinakage po ng Iran at saka Amerika, walang makadaang barko. Blinak din ni Lord yung pong nagkaroon po ng lockdown. Hindi pwedeng lumapit sina Eva at Adan doon sa puno ng kahoy na nagbibigay ng buhay. It will preventing them from eating and living forever in a fallen, sinful state. Kasi, nasa bagsak silang kalagayan nung sila nagkasala, sina Eva at Adan. Pagkatapos, makakakain pa sila ng bunga ng punong kahoy na magbibigay ng buhay na walang hanggan, lalong matinding trahedya yon. Lalong matinding pagkawasak at pagkasira kasi nga, ang daming naghihirap sa mundong ito, naghihirap ang tao sa mundong ito, tapos walang hanggan pa, wala hanggang paghihirap. Kaya maganda ang Diyos, magaling ang Diyos, Driving them out was an act of mercy, not cruelty, my friend. So makikita natin dito, nung pinalayas ng Diyos sina Eva at Adan doon sa Garden of Eden para hindi sila makakain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, hindi po ito cruelty, kundi this is an act of mercy, act of grace. It ensured that death would be temporary. Okay, ito yung pinapakita niyan. Nung sila'y pinalayas ni Lord sa Garden of Eden para hindi sila makain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay, ay para yung dala ng kasalanan na kamatayan ay temporaryo lang. Oh, glory to God. What a good revelation, no? Death is just temporary. Kaya nga po, ang kamatayan ay temporary lang. Yung pong dala ng kasalanan na kamatayan, temporary lang. Allowing room for redemption. And Jesus later hung on a tree, dun po sa cross, to bear our curse, breaking the barrier so we can access the ultimate tree of life in the New Jerusalem na sinasabi po sa Revelation chapter 22 verse 2. Kaya mga kapatid, God is a gracious God. We can see the grace of God sa kabila po ng pagbagsak ng tao. Kaya po, grace in the shadow of the fall. We can see the grace of God in the shadow of the fall. Kaya again, my friend, trust God's boundaries and His closed doors. Knowing His protection often looks like a painful restriction. Kaya pag meron mang pong mga nangyayari sa buhay mo ngayon na parang may blockage, merong lockdown, parang hindi ka makalapit, o parang inilalayo ka ng Diyos dyan sa sitwasyon na yan, ibig sabihin, mga kapatid, meron pong iniiiwas ng Diyos sa'yo para sa mas malalang pagka-damage. Kung meron man damage na nangyari sa'yo ngayon at para bang inilayo pa niya yung parang akala mo yun ang tamang solusyon, pero iniiwas ka lang ng Lord doon sa mas malala na damage. Katulad po ng pagpapalayas ng Diyos kina Eva at Adan doon po sa paraiso, iniiwas ni Lord sina Eva at Adan sa mas matindi at pang walang hanggang damage. At least, nung nagkasala sila, may dalang kamatayan ng kasalanan, temporary lang po yun. Amen? Kaya, praise God. Kung meron mang mga closed doors sa iyo ngayon, kung meron mang mga blockage sa iyong situation ngayon, kapatid, that is God's protection for you. O pwedeng parang masakit. Pastor, ang sakit eh. Hindi ko kaya eh. Temporary lang yan. Merong mas magandang plano ang Diyos sa iyo. View physical death not as an end. Kung meron man pong mga kamatayan, it's not an end, but as a gateway to eternal perfection brought by our Lord Jesus Christ. So keep an eternal perspective when facing physical suffering or aging. Ang lagi po nating titingnan, ano ang plano ng Diyos dito? Sa sitwasyon, kung meron po mga nagaganap po sa inyo na hindi maganda, maski po yung mga maling desisyon natin,
Pag bumalik ka sa Panginoon, kapatid, sa pamamagitan po ng consciousness mo, hindi ka naman nawala kay Lord eh. Yung consciousness mo lang ang nawawala minsan. Yung focus mo kay Lord. Yung pong trust mo na ang Lord ang siyang mag-guide sa iyo. No? Although God's guidance is always there. Ibalik mo yung consciousness mo sa Diyos and makikita mo ang magandang plano ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kapatid, dito po sa Genesis chapter 3, it shows us our desperate ruin. Nasira ang buhay ng tao, but it instantly showcases our glorious remedy. We see a God who seeks us, fight for us, cover us, and protects our eternity. Yan po ang ginawa sa atin ng Panginoon dito po sa Genesis chapter 3. Kaya step out of the bashes of shame. Kapatid, merong mang pong mga nakakahiya na sitwasyon, huwag tayong magtago. No? Hindi ibig sabihin na ibulgar mo yan sa mundo, kundi ilapit mo yan sa Diyos. Surrender your self-made covering to God and trust in the finished work of Jesus Christ today. Believe that through the blood of Christ, you are made righteous, you are washed by the blood of Jesus Christ, and you are now God's beloved. He loves you completely, totally, perfectly, wholeheartedly. Yan po ang dapat mong makita ngayon. Huwag po natin gayahin sina Eva at Adan na sila po ay nagtago at gumawa ng sariling kaparaanan ng katwiran upang makaharap sa Diyos. From now on, you must declare Jesus Christ is your righteousness. So, ito po ang napakagandang mensahe dito po sa chapter 3. In the book of Genesis, we can see the grace in the shadow of the fall. We can see Jesus Christ in the shadow of the fall. He is God's solution. Father, thank you so much for your message today. Thank you, Lord, for opening our minds and our heart for this wonderful truth that we can see Jesus in every pages of the Bible. We bless, oh God, everyone, and we proclaim this to everyone, Father God, na tuwing naririnig po namin ang mga bagay na magandang ginagawa mo, Ama, kami patuloy na lumapit sa iyo, na merong pong paggalang, pagmamahal, pagsamba, at paghanga sa iyong kabutihan, sa iyong kagandang loob, sa iyong pag-ibig sa amin, dakilang Diyos. Salamat po. In Jesus' name, Amen.